Ang katahimikan sa maliit na silid sa servants' quarters ay mas nakakabingi kaysa sa pinakamatining na sigaw. Bawat sulok ay amoy luma at bahagyang mamasa-masa, isang malupit na paalala ng kanilang biglaang pagbagsak mula sa marangyang bulwagan kung saan kanina lang ay nagliliwanag ang mga aranyang kristal. Si Isabela ay mahigpit na nakayakap kay Maya. Ang 7 taong gulang na katawan nito ay nanginginig pa rin dahil sa mga hikbing pinipigilan. Ang init ng kanyang anak, ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya mula sa tuluyang pagbagsak sa nagyayelong sahig. Sa labas, ang malamyos na tugtugin ng orkestra ay isang malayong bulong na lamang, isang musika mula sa ibang mundo, isang mundong walang puwang para sa kanila. Ang mga salita ni Alejandro de la Vega ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Bawat pantig ay isang matalim na bubog na tumutusok sa kanyang puso. Dalhin sila paalis. Ayoko na silang makita. Walang emosyon. Walang pag-aalinlangan. Isang hatol na binitawan na parang nagtatapon lamang ng basura. Napapikit si Isabela. Sinisikap na itaboy ang imahe ng mga mapanghusgang mata. Ang mga mapanuyang bulungan ng mga bisitang nakasuot ng mga mamahaling damit. Ngunit ang pinakamasakit ay ang titig ni Alejandro. Isang titig na puno ng yelo. Isang titig na ganap na bumura sa anumang koneksyon na inakala niyang nagsisimula ng mabuo sa pagitan nila. Paano nangyari ito? Tanong niya sa sarili. Kailan nagsimulang maging ganito kalamig ang lahat? Ang kanyang isipan ay lumipad pabalik. 6 na buwan na ang nakalipas. Sa araw na una, silang tumapak sa bakuran ng mansyon ng mga De La Vega. Isang byuda na may maliit na anak at sandamakmak na utang. Ang pagiging kasambahay sa ilalim ng pinakamakapangyarihang pangalan sa Maynila ay isang biyaya mula sa langit. Ang mansyon ay parang isang palasyo mula sa mga libro ng fairy tale ni Maya. Ngunit ang hari nito ay isang nilalang na gawa sa yelo at anino. Si Alejandro de la Vega, sa kanilang unang pagkikita, ay tila isang estatwa na binigyan ng buhay. Ang kanyang mga mata ay malalim at walang anumang liwanag. Tila ba ang pagkamatay ng kanyang asawa, 2 taon na, ang nakalipas, ay pumatay na rin sa anumang init sa kanyang kaluluwa. Ang mga patakaran niya ay simple at malupit. Gawin ang trabaho ng walang ingay, huwag magpakita kung hindi kailangan, at higit sa lahat, huwag gambalain ang kanyang katahimikan para sa isang lalaking nabubuhay sa gitna ng karangyaan. Ang tanging hinahanap niya ay kapayapaan, isang kapayapaang hindi kayang bilhin ng kanyang yaman. Natatandaan pa ni Isabela ang takot na gumapang sa kanya ng mga unang linggo. Bawat hakbang niya ay maingat, bawat galaw ay kinakalkula. Ngunit si Maya, sa kanyang kamusmusan, ay hindi naiintindihan ang mga hindi nakikitang pader na ito. Para sa kanya, ang malawak na hardin ay isang paraiso, at ang tahimik na amo ng kanyang ina ay isang malungkot na higante na kailangan lang ng kaibigan, at doon nagsimula ang kanilang tahimik na kasunduan. Isang hapon, habang naglilinis si Isabela sa pribadong pag-aari ng opisina ni Alejandro, naiwan ni Maya ang isang maliit na guhit sa ibabaw ng mesa nito, isang malaking araw na may nakangiting mukha. Nang makita ito ni Isabela, halos himatayin siya sa takot. Nagmamadali niya itong kinuha, ngunit huli na ang lahat. Pumasok si Alejandro. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato, ngunit ang kanyang mga mata ay napako sa papel. Walang sinabi si Alejandro. Kinuha lamang niya ang papel, itinupi, at isinilid sa drawer ng kanyang mesa. Walang sigaw, walang galit. Isang nakabibinging katahimikan lamang. Kinabukasan, may isa na namang guhit si Maya, isang munting ibon na lumilipad. At sa susunod na araw, isang bulaklak. Naging ritual ito. Si Maya ay mag-iiwan ng isang piraso ng kanyang masayang mundo sa anyo ng isang guhit, at si Alejandro ay tahimik na itatago ito. Hindi nila ito pinag-usapan,
ngunit naramdaman ni Isabela ang banayad na pagbabago. Ang mga balikat ni Alejandro ay hindi na gaanong tensyonado. Minsan, sa sulok ng kanyang mga mata, nahuhuli niya itong nakatingin kay Maya habang naglalaro sa hardin. Isang kislap ng hindi maipaliwanag na emosyon ang dumadaan sa kanyang mukha bago ito muling maging blangko. Tinawag niya itong aking munting pintor sa kanyang isipan, isang sikretong pangalan na hindi niya kailanman binigkas ng malakas. Ang yelo sa pagitan nila ay nagsimulang magpakita ng mga bitak. At isang gabing umuulan, ang mga bitak na yon ay tuluyang nabasag. Isang malakas na bagyo ang nanalasa sa Maynila. Karamihan sa mga katulong ay umuwi ng maaga. Si Isabela at Maya lamang ang naiwan. Si Alejandro ay nagkulong sa kanyang opisina tulad ng dati. Ngunit hating gabi na, ang ilaw doon ay bukas pa rin. Dahil sa pag-aalala, kumatok si Isabela. Walang sagot. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at natagpuan si Alejandro na nakasubsob sa kanyang mesa, nagniningas sa lagnat. Sa gabing iyon, binuwag ni Isabela ang lahat ng patakaran. Inalalayan niya ang mabigat, ngunit nanghihinang katawan ni Alejandro patungo sa kanyang silid. Kumuha siya ng maligamgam na tubig at bimpo at maingat na pinunasan ang kanyang noo. Sa gitna ng kanyang pagdidelirio, nahawakan ni Alejandro ang kanyang kamay. Ang pagkakahawak ay mahigpit, desperado. At sa isang bulong na halos hindi marinig sa lakas ng ulan, tinawag niya ang isang pangalan. Sofia, ang pangalan ng kanyang yumaong asawa. Hindi bumitaw si Isabela. Hinayaan niya itong hawakan ang kanyang kamay, hinayaan niyang maging angkla nito sa gitna ng karagatan ng lagnat at kalungkutan. Sa saglit na yon, hindi siya ang kasambahay at hindi rin ito ang makapangyarihang amo. Sila ay dalawang taong sugatan, dalawang kaluluwang naghahanap ng kaunting init sa isang malamig na gabi. Isang kuryenteng dumaloy sa pagitan nila, isang bagay na hindi maipaliwanag, ngunit hindi maikakaila. Kinabukasan, nagising si Alejandro na magaling na. Ang lagnat ay nawala, ngunit ang init sa pagitan nila ay nanatili. Hindi binibigkas, ngunit mabigat sa hangin. Nagkunwari silang walang nangyari, ngunit may nagbago. Ang mga titig niya ay tumatagal na ng ilang segundo. Ang salamat niya ay may kasama ng bahagyang pagtango. At minsan, isang umaga, nakita niya si Maya na gumuguhit at isang tunay, maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na buwan, nakita ni Isabela ang isang pahiwatig ng lalaking dating siya. At pagkatapos, dumating si Katrina Alcantara. Parang isang perpektong anghel na bumaba mula sa langit, si Katrina ay ang sagisag ng lahat ng bagay na elegante at perpekto. Isang kilalang socialite at pilantropo, ang kanyang kagandahan ay kapantay ng kanyang reputasyon. Naunawaan niya ang mundo ni Alejandro. Alam niya kung ano ang sasabihin, kung kailan ngingiti, kung kailan hahawakan ang kanyang braso. Mabilis niyang nakuha ang atensyon at tiwala ng lalaking matagal nang nagsara ng kanyang puso. Para sa lahat, sila ang perpektong magkapareha. Pero hindi para kay Maya. Mula sa unang araw, naramdaman ng bata ang isang bagay na mali. Inay, yung ngiti niya hindi umaabot sa mata. Bulong ni Maya isang araw habang pinapanood nila si Katrina na tumatawa kasama si Alejandro sa hardin. At ang mga guhit ni Maya ay nagbago. Isang araw, nag-iwan siya sa mesa ni Alejandro ng isang larawan ng isang malungkot na leon na may korona. At sa paligid nito ay nakapulupot ang isang maganda, makulay inaahas. Ang pagbabalik sa kasalukuyan ay kasing sakit ng isang sampal. Naramdaman ni Isabela ang paggalaw ni Maya sa kanyang mga bisig. Inay, galit po ba sa atin si Papa Alejandro? Tanong ng munting boses, basag sa pag-iyak. Hindi anak. Pagsisinungaling ni Isabela, ang kanyang sariling lalamunan ay tila may malaking bukol. Hindi, naguguluhan lang siya. Ako rin, anak.
Ako rin. Sa kabilang bahagi ng mansyon, sa loob ng kanyang malawak at tahimik na opisina, si Alejandro de la Vega ay nakatitig sa bintana. Ngunit ang nakikita niya ay hindi ang perpektong hardin, kundi ang eksena kanina sa bulwagan. Ang maliit na mukha ni Maya, puno ng determinasyon, ang takot sa mga mata ni Isabela, ang perpektong pagkagulat sa mukha ni Katrina. Ang galit ay kumukulo pa rin sa kanya. Galit sa kahihiyang idinulot sa harap ng lahat ng mahahalagang tao sa Maynila. Paano nagawa ni Isabela na hayaang gumawa ng ganoong eksena ang anak nito? Isang kasinungalingan, isang malisyosong paratang laban sa isang babaeng wala namang ipinakitang iba kundi kabutihan. Ngunit sa ilalim ng nag-aalab na galit, may isang maliit na tinig ng pagdududa. Isang tinig na kasing liit ni Maya. Kinuha niya ang kanyang telepono, handa ng tawagan ng hepe ng seguridad para tiyaking tuluyan ng nakaalis ang mag-ina, hindi lang sa mansyon kundi sa buhay niya. Ngunit bago pa niya mapindot ang numero, ang kanyang mga mata ay napadpad sa kanyang mesa. Doon, sa tabi ng kanyang mamahaling pluma, ay may isang piraso ng papel na hindi niya napansin kanina sa gitna ng kaguluhan. Isang bagong guhit mula sa kanyang munting pintor. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ito. Ang nasa larawan ay isang eksenang tila mula sa isang lumang kwentong bayan. Isang makisig na kabalyero na kahawig niya ay mahimbing na natutulog sa ilalim ng isang puno. Sa tabi niya, isang magandang babae na may korona na walang dudang si Katrina ay may hawak na isang itim na bulaklak. Ang kanyang ngiti ay nakakatakot. Ngunit sa pagitan ng natutulog na kabalyero at ng babae, nakatayo ang isang maliit na batang babae, si Maya, na may hawak na isang maliit na kalasag. Ang kanyang mukha ay puno ng tapang. Pinoprotektahan ng kabalyero mula sa panganib na hindi nito nakikita. Binitawan ni Alejandro ang papel na para siyang napaso. Ang puso niya, na matagal nang manhid, ay biglang tumibok ng malakas. Ang mga guhit ni Maya ay palaging salamin ng katotohanan. Isang masayang araw, isang lumilipad na ibon, ang leon at ang ahas. At ngayon, ito, isang natutulog na hari at ang kanyang munting tagapagtanggol. Hindi pa kailanman nagsinungaling ang bata. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Ginoo, si Miguel Santos, ang kanyang pinagkakatiwalaan at matagal ng assistant, ang pumasok. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Nasa servants' quarters pa po sina Isabela at Maya, naghihintay ng inyong huling utos. Paalisin mo na sila. Mabilis na sagot ni Alejandro. Ang kanyang boses ay mas malamig kaysa dati para itago ang kaguluhan sa kanyang loob. Ngunit hindi umalis si Miguel. Ginoo, kung ipahihintulot nyo? Sa loob ng 6 na buwan na paninilbihan ni Isabela, wala po tayong nakitang masama sa kanya. At si Maya? Hindi po siya sinungaling na bata. Sapat na, Miguel. Sigaw ni Alejandro. Ang kanyang kamao ay bumagsak sa mesa. Pinahiya nila ako. Pinahiya nila si Katrina. O baka po, nagsabi siya ng totoo? Mahinang sabi ni Miguel, handa sa anumang galit na ibabato sa kanya. Hindi pa kailanman nagsinungaling ang bata, Ginoo. Ang mga salitang yon, ang mismong mga salitang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, ay tumama kay Alejandro na parang sampal. Napatingin siya muli sa guhit. Sa maliit na batang babae na may kalasag, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging maririnig ay ang pagtibok ng lumang orasan sa pader. Bawat tunog ay tila isang martilyo na pumupukpok sa kanyang budhi. Sa wakas, pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, huminga ng malalim si Alejandro. Ang kanyang desisyon ay nabuo, hindi mula sa lohika, kundi mula sa isang maliit na kislap ng pananampalataya sa isang batang babae na nagpinta ng mga ngiti sa kanyang madilim na mundo. Tumingin siya kay Miguel. Ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng kapangyarihan ng isang emperador. Patawagin mo si Isabela. Dito,
Ngayon din, nang pumasok si Isabela sa opisina, ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang likod ay tuwid. Handa na siya sa pinakamasama. Ngunit sa halip na paalisin siya, nanatiling nakaupo si Alejandro sa likod ng kanyang malaking mesa. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Ipinatong niya ang kamay sa ibabaw ng guhit ni Maya. 24 na oras, Isabela, sabi niya. Ang kanyang boses ay mababa at mapanganib. Bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Binibigyan kita ng 24 na oras. Nagtaas ng tingin si Isabela. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Patunayan mong hindi nagsisinungaling ang anak mo. Pagpapatuloy ni Alejandro. Ang kanyang mga mata ay tila tumatago sa kaluluwa ni Isabela. Bigyan mo ako ng kahit katiting na pruweba na tama ang kanyang sinasabi. Kung mabigo ka. Huminto siya. Hinayaang lumutang sa hangin ng banta. Kung mabigo ka, sisiguraduhin kong mawawala kayo sa Maynila na parang bula at hindi ka na kailanman makakahanap pa ng trabaho. Isang imposibleng utos, isang karera laban sa oras, isang huling pagkakataon. Ngunit para kay Isabela, para sa kanyang anak, ang isang huling pagkakataon ay sapat na. Tumango siya. Ang determinasyon ay dahan-dahang pumalit sa takot sa kanyang mga mata. Gagawin ko, Ginoo, sagot niya. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit matatag. Papatunayan ko. Ang engrandeng bulwagan ng mansyon ng mga De La Vega ay isang karagatan ng kumikinang na liwanag at mahinang bulungan. Ang mga aral niyang gawa sa libu-libong kristal ay nakabitin mula sa matayog na kisame na parang mga bituin na nahulog mula sa langit. Ang kanilang liwanag ay sumasayaw sa mga mamahaling alahas ng mga bisita at sa makintab na sahig na gawa sa marmol. Ang hangin ay mabigat sa halimuyak ng mga imported na bulaklak at mamahaling pabango, isang amoy na sumisigaw ng yaman at kapangyarihan. Ang himig ng isang string quartet ay marahang lumulutang, nagbibigay ng perpektong saliw sa pagdaldala ng alta sosyedad ng Maynila. Mga politiko, mga business tycoon, at mga socialite na ang bawat ngiti ay kasing kalkulado ng kanilang mga stock portfolio. Sa gitna ng lahat ng ito, sa ibabaw ng entablado, nakatayo si Alejandro de la Vega na parang isang emperador na nagmamasid sa kanyang kaharian. Suot ang isang pasadyang itim na tuksedo. Ang bawat hibla ng tela ay tila yumuyukod sa kanyang makapangyarihang presensya. Ang kanyang mukha ay inukit mula sa granito. Matikas at walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay may taglay na bigat na kayang magpatigil ng sinuman sa kanilang kinatatayuan. Siya ang sentro ng unibersong ito, ang araw kung saan umiikot ang lahat ng planeta. Sa kanyang tabi, ang perpektong buwan sa kanyang gabi ay si Katrina Alcantara, nakasuot ng isang puting pilak na gown na yumayakap sa kanyang perpektong katawan. Siya ang larawan ng kagandahan at kabutihan. Ang kanyang ngiti ay mainit, ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga habang nakatingin kay Alejandro. Siya ang pinapangarap na reyna para sa hari. Isang babaeng binuo hindi lamang ng kagandahan, kundi ng reputasyon bilang isang mapagkawanggawang anghel. Inangat ni Alejandro ang kanyang kamay, at sa isang iglap, ang bulungan ay naging isang ganap na katahimikan. Maging ang orkestra ay huminto. Ang tanging maririnig ay ang pag-asa sa bawat paghinga ng mga naroroon. Magandang gabi sa inyong lahat. Nagsimula siya, ang kanyang boses ay malalim at umaalingaw-ngaw, puno ng awtoridad na hindi nangangailangan ng mikropono. Nagpapasalamat ako sa inyong pagdalo ngayong gabi para suportahan ang De La Vega Foundation. Ang bawat sentimo na malilikom natin ay mapupunta sa pagpapatayo ng mga bagong silid-aralan para sa mga batang kapuspalad. Ang kanyang mga salita ay perpekto. Ang kanyang pangako ay dakila. Ngumiti si Katrina sa tabi niya. Ang kanyang presensya ay nagpapatibay sa bawat salitang binibitawan ni Alejandro. Ang mga bisita ay tumango. Ang kanilang mga mukha ay puno ng paghanga.
Hahawakan na sana ni Alejandro ang isang malaking tseke na simbolo ng kanyang personal na donasyon ng isang boses, maliit ngunit matining at hindi mapagkakamalan, ang bumasag sa solemne na sandali. Huwag kayong maniwala sa kanya. Ang sigaw ay parang isang kidlat sa isang kalmadong kalangitan. Nanggaling ito mula sa gilid ng bulwagan, malapit sa pasilyo patungo sa kusina. Masama siyang tao. Niloloko niya si Papa Alejandro. Ang katahimikan na sumunod ay nakakabingi. Ang musika, ang paghinga, ang pag-iisip, lahat ay tila natigil. Dahan-dahan, na parang sa isang slow motion na pelikula, ang lahat ng ulo ay lumingon patungo sa pinanggalingan ng boses. Doon, nakatayo sa ilalim ng anino ng isang malaking haligi, ay isang maliit na batang babae. Ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa matinding determinasyon. Ang kanyang maliit na kamay ay matapang na nakaturo, hindi sa kung saan-saan, kundi direkta kay Katrina Alcantara, si Maya. Para kay Isabela, na nakatayo ilang hakbang sa likuran ng kanyang anak, ang mundo ay gumuho. Ang kulay ay nawala sa kanyang paningin. Ang tunog ay naging isang ugong sa kanyang tainga. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang anak, isang maliit na David, na humaharap sa isang buong hukbo ng mga Goliath, at ang kanyang dugo ay tila nagilo sa kanyang mga ugat. Sa isang iglap ng purong takot, tumakbo siya. Ang kanyang uniforme bilang kasambahay ay isang malupit na paalala ng kanilang lugar sa mundong yon. Maya, anak, halika dito. Bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig habang hinahatak niya ang braso ng kanyang anak. Ngunit hindi nagpatinag si Maya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako kay Katrina. Sa entablado, ang pagganap ni Katrina ay nagsimula na. Ang kanyang perpektong ngiti ay naglaho, napalitan ng isang ekspresyon ng pagkalito at matinding sakit. Ang kanyang mga mata, na kanina lang ay kumikinang, ay biglang napuno ng mga luha. Ang isang butil ay dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi, kumikinang na parang isang sirang diamante sa ilalim ng mga ilaw ng aranya. Hinawakan niya ang braso ni Alejandro. Ang kanyang pagkakahawak ay nagpapahiwatig ng isang babaeng biglang nanghina at nangailangan ng proteksyon. Alejandro! Ang kanyang boses ay isang basag na bulong, sapat lamang para marinig niya, ngunit sapat na makita ng lahat ang paggalaw ng kanyang mga labi. Hindi ko maintindihan, bakit sinasabi yon ng bata? Ang mukha ni Alejandro, na kanina'y nagpapakita ng kontroladong karangalan, ay naging isang maskara ng nagyayalong galit. Ang init sa bulwagan ay tila bumaba ng ilang degree. Hindi niya tiningnan si Maya, hindi niya tiningnan ang nag-aakusang daliri. Ang kanyang mga mata, na kasing talim at kasing lamig ng bubog, ay direktang tumusok kay Isabela. Isang senyas mula sa kanyang kamay at dalawang bodyguard na nakatayo malapit sa entablado ang nagsimulang maglakad patungo sa kanila. Ang kanilang mga hakbang ay mabigat at tiyak. Isabela, sabi ni Alejandro, ang kanyang boses ay mababa at puno ng panganib. Bawat pantig ay isang paghatol. Paano mo pinalaki ang anak mo? Ang tanong ay hindi naghahanap ng sagot. Ito ay isang sentensya. Ang bigat nito ay nagpaluhod kay Isabela sa marmol na sahig. Hinigpitan niya ang yakap kay Maya, na para bang kaya niyang protektahan ito mula sa bagyong sila mismo ang nagsimula. Ginoo, patawarin niyo po kami. Pagmamakaawa niya, ang kanyang mga luha ay malayang dumadaloy ngayon. Ang kanyang dignidad ay nawasak sa harap ng daan-daang pares ng mapanghusgang mata. Bata lang po siya, nagkakamali lang po, pakiusap Ginoo. Huwag po ninyo siyang saktan. Ngunit ang mga mata ni Alejandro ay walang bakas ng awa. Ang nakikita lamang niya ay ang kahihiyan, ang iskandalo. Ang isang perpektong gabi na winasak ng isang walang kwentang insidente. Ang kanyang reputasyon na nadungisan. Ang kanyang napiling reyna na inakusahan. Inangat niya ang kanyang kamay muli,
Hindi para patahimikin ang mga tao, kundi para magbigay ng kanyang huling utos. Dalhin sila paalis. Sabi niya, ang kanyang boses ay walang anumang emosyon na lalong nagpapakita ng lalim ng kanyang galit. Ayoko na silang makita. Ang utos ay ganap. Ang mga bodyguard ay umabot na sa kanila. Ang isang kamay ay marahang ngunit mariing humawak sa braso ni Isabela. Pilit siyang pinapatayo. Siya ay tumayo, nanginginig, habang yakap-yakap si Maya na nagsimula nang umiyak ng malakas. Ang katotohanan ng sitwasyon ay sa wakas ay tumagos sa kanyang murang isipan. Habang inihahatid sila palabas ng bulwagan, ang mga bulungan ay naging mas malakas, parang isang kuyog ng mga bubuyog. Sino ba sila? Anak ng katulong? Ang lakas ng loob. Kawawa naman si Miss Alcantara. Nararapat lang sa kanila yan. Bawat salita ay isang batong ipinupukol sa kanila. Hindi lumingon si Isabela. Hindi niya kayang harapin ang mga tingin ng pangungutya at pagkamuhi. Ang tanging focus niya ay ang kanyang anak na isinubsob ang mukha sa kanyang dibdib. Ang mga maliliit na kamay nito ay mahigpit na nakakapit sa kanyang uniforme. Bago sila tuluyang makalabas, isang huling sulyap ang ibinigay niya pabalik. Nakita niya si Alejandro, nakatayo pa rin sa entablado, habang marahang inaalo si Katrina na umiiyak sa kanyang balikat. At sa isang sandali, ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa gitna ng malawak na silid. Ngunit ang nakita ni Isabela sa mga mata ni Alejandro ay hindi galit, hindi awa, kundi isang bagay na mas masahol pa. Wala. Para sa kanya, sila ay naging alikabok na lamang. Isang abala na kailangang walisin at kalimutan. Pagkatapos, ang malalaki at mabibigat na pinto ng bulwagan ay nagsara sa kanilang likuran. Ang tunog ay isang malakas na dagundong, isang tunog ng pagtatapos. Sa labas, ang pasilyo ay malamig at tahimik, isang malupit na kaibahan sa init at ingay na iniwan nila. Ang gininto ang liwanag mula sa ilalim ng pinto ay biglang nawala. Naiwan sila sa dilim. Si Isabela na yakap-yakap ang kanyang humihikbing anak. Ang pinto na yon ay hindi lamang nagsara sa isang bulwagan. Isinara nito ang kanilang mga pangarap, ang kanilang pag-asa, at ang kanilang kinabukasan. Ang bagyo sa loob ng bulwagan ay tapos na. Ngunit para sa kanila, ang tunay na bagyo ay ngayon pa lamang nagsisimula. Ang maliit na silid sa servants' quarters ay isang kulungan ng katahimikan. Isang katahimikang mas maingay pa sa sigawan, mas mabigat pa sa kadena. Bawat sulok ay tila humihinga ng malamig na paghatol. Dito, sa ilalim ng liwanag ng isang nag-iisang bombilya, magkayakap sina Isabela at Maya sa isang makitid na kama, naghihintay ng sentensya mula sa hari ng palasyong ito. Nakatulog na si Maya, pagod sa pag-iyak. Ang kanyang mukha ay may bahid pa rin ng mga tuyong luha. Ang kanyang paghinga ay malalim at panatag, isang inosenteng himig sa gitna ng nakabibinging pangamba ni Isabela. Hinaplos ni Isabela ang buhok ng anak. Ang bawat hibla ay isang paalala ng mundong kailangan niyang protektahan. Ang mga salita ni Alejandro ay umuulit-ulit sa kanyang isipan, isang latigong humahagupit sa kanyang puso. Paano mo pinalaki ang anak mo? Isinara niya ang kanyang mga mata, at ang kasalukuyan ay unti-unting naglaho, pinalitan ng mga anino ng nakaraan. 6 na buwan ang nakalipas. Ang unang araw nila sa mansyon ng mga De La Vega ay parang pagpasok sa ibang mundo. Ang dambuhalang gate na bakal ay bumukas nang walang tunog, na para bang isang bibig na dahan-dahang lumalamon sa kanila. Ang hardin ay isang perpektong obra. Bawat damo at bulaklak ay nasa tamang lugar, ngunit walang init, walang kaluluwa. Ang mansyon mismo ay isang higanteng gawa sa salamin at bato. Matayog at malamig, ang mga bintana nito ay parang libu-libong matang nakamasid. Sinalubong sila ni Miguel, ngunit ang unang beses na nakita ni Isabela si Alejandro de la Vega ay isang alaala na nakatatak sa kanyang isipan na parang piklat.
Bumaba ito mula sa engrandeng hagdanan, hindi naglalakad, kundi tila lumulutang. Ang kanyang presensya ay agad na pumuno sa buong espasyo. Sinisip-sip ang lahat ng hangin. Nakasuot ito ng isang simpleng itim na damit, ngunit sa kanya, ito ay nagmistulang baluti ng isang hari. Ang kanyang mukha ay perpekto, ngunit walang buhay. Ang kanyang mga mata ay isang malalim na balon ng kalungkutan na matagal nang natuyo. Ito si Isabela Reyes at ang kanyang anak, si Maya, pakilala ni Miguel. Hindi ngumiti si Alejandro. Tumingin lang ito sa kanila, mula ulo hanggang paa, isang tingin na hindi mapanghusga, kundi simpleng walang interes. Para bang sila ay dalawang bagong piraso ng muebles na idinagdag sa kanyang koleksyon. May mga patakaran sa bahay na ito. Sabi niya, ang kanyang boses ay kasing lamig ng marmol na sahig. Una, ayoko ng ingay, lalo na sa aking opisina. Pangalawa, lahat ay dapat nasa tamang lugar. Walang kalat. Pangatlo, huwag ninyo akong kausapin maliban kung kinakailangan. Malinaw. Opo, Ginoo. Halos pabulong na sagot ni Isabela habang mahigpit na hinihila si Maya papalapit sa kanya. Iyon lang, tumalikod na ito at nagpatuloy sa paglalakad, isang nag-iisang anino sa kanyang sariling malawak na kaharian. Mula sa araw na yon, ang mansyon ay naging isang magandang bilangguan. Si Alejandro ay isang multo na bihirang makita. At kapag nakikita, ang kanyang aura ay nagpapayelo sa hangin. Isang mahinang ungol mula kay Maya ang nagpabalik kay Isabela sa kasalukuyan. Pinunasan niya ang isang butil ng pawis mula sa noo ng anak. Paano nangyari ito? Paano nasira ang aming tahimik na buhay? Muli, dinala siya ng kanyang isipan pabalik. Ang katahimikan sa mansyon ay isang batas na sinunod ng lahat. Maliban sa isang 7 taong gulang na bata na ang mundo ay binubuo ng mga kulay at pangarap. Isang hapon, habang naglilinis si Isabela malapit sa opisina ni Alejandro, hindi niya namalayan na nakapasok si Maya sa loob. Puno ng takot, dahan-dahan niyang sinilip ang siwang ng pinto. Nakatayo si Maya sa harap ng malaking mesa na gawa sa mahogany. Ang kanyang mga mata ay bilog sa pagkamangha sa kadiliman ng silid. At sa isang iglap ng katapangan na tanging isang bata ang mayroon, nag-iwan ito ng isang piraso ng papel mula sa kanyang munting sketchpad sa ibabaw ng mesa. Pagkatapos ay tumakbo ito palabas, ang kanyang mga yapak ay halos walang tunog. Kinagabihan, hindi mapakali si Isabela. Inaasahan na niya ang sigaw, ang pagtawag sa kanya, ang pagpapatalsik sa kanila. Ngunit walang nangyari. Kinabukasan, nalaman niya mula kay Miguel na nanatili si Alejandro sa kanyang opisina hanggang hating gabi. At nang pumasok si Miguel para magdala ng kape, nakita niya itong nakatitig sa isang maliit na guhit, isang malaking araw na may ngiti at mga matang kumikindat, at sa isang sulok ng bibig ng malungkot na hari ng mansyon, may isang bahagyang pag-angat, isang multo ng ngiti na matagal nang hindi nasisilayan ni Numan. Hindi kailanman binanggit ni Alejandro ang tungkol sa guhit at hindi rin nagtanong si Isabela. Ngunit doon nagsimula ang kanilang tahimik na kasunduan. Halos araw-araw, may isang bagong guhit na misteryosong lumilitaw sa mesa ni Alejandro. Isang ibong lumilipad, isang pusa na naglalaro ng bola, isang pamilya ng mga langgam na nagmamartsa. At bawat isa sa mga ito ay misteryoso ring nawawala. Itinago sa isang lihim na drawer na tanging si Alejandro lang ang nakakaalam. Isang gabi, habang pinapatulog niya si Maya, nagtanong ito, "Inay, nakikita po kaya ni Papa Alejandro yung mga drawing ko?" "Sigurado ako, anak," sagot ni Isabela habang inaayos ang kumot nito. Sana po nagugustuhan niya para hindi na po siya malungkot. At sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Isabela na nagugustuhan nga niya. Ang dating nagyayelong aura ng amo ay bahagyang uminit. Minsan, nahuhuli niya itong nakatingin kay Maya habang naglalaro ito sa hardin.
Isang tingin na hindi na blangko, kundi puno ng isang emosyon na hindi niya mapangalanan. Narinig niya minsan itong bumulong sa sarili habang tinitignan ng isang bagong guhit. Ang aking munting pintor. Isang malakas na kulog ang gumising sa diwa ni Isabela, kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan sa labas ng bintana. Ang tunog ay naghatid sa kanya sa isa pang gabi ng unos, isang gabi na nagpabago sa lahat. Iyon ay isang gabi ng walang tigil na ulan at kidlat. Inabutan ng hating gabi si Alejandro sa kanyang opisina, abala sa trabaho. Lahat ng katulong ay umuwi na, maliban kay Isabela na nag-alalang baka kailanganin siya. At tama nga siya. Nang dalhin niya ang tsaa sa opisina, natagpuan niya si Alejandro na nakasubsob sa kanyang mesa, nanginginig. Nang hawakan niya ang noo nito, nag-aalab ito sa lagnat. "Ginoo, may lagnat po kayo," nag-aalalang sabi niya. Sinubukan ni Alejandro na tumayo, ngunit nanghihina ito. "Ayos lang ako," pilit niyang sabi, ngunit ang kanyang boses ay mahina. Sa gabing iyon, si Isabela ang nag-alaga sa kanya. Tinulungan niya itong makahiga sa sofa sa loob ng opisina, kinumutan, at pinunasan ng maligamgam na tubig. Sa gitna ng kanyang pagkahilo, hinawakan ni Alejandro ang kanyang kamay. Ang pagkakahawak nito ay mahigpit, desperado, na para bang siya ang tanging bagay na pumipigil sa kanyang pagkalunod. "Elisa," bulong nito, ang mga mata ay nakapikit. "Huwag mo akong iwan. Muli." Ang pangalan ay tumusok sa puso ni Isabela. Eliza, ang yumaong asawa ni Alejandro, na ang larawan ay nakatayo sa bawat sulok ng mansyon. Isang magandang babae na may mga matang puno ng buhay. Sa sandaling iyon, si Alejandro de la Vega ay hindi isang makapangyarihang bilyonaryo. Siya ay isang lalaking wasak, nalulunod sa kalungkutan. Hindi bumitaw si Isabela. Nanatili siya sa tabi nito, hinahayaan itong hawakan ang kanyang kamay, hanggang sa huminahon ang paghinga nito at tuluyan ng nakatulog. Kinabukasan, nagising si Alejandro na magaling na. Nakita niya si Isabela na naghahanda ng almusal sa isang tray. Ang hangin sa pagitan nila ay puno ng hindi masabing mga salita. May nagbago. Isang pader na hindi nakikita ang gumuho sa pagitan nila. Ngunit pareho silang natakot na aminin ito. "Salamat," sabi niya. Ang kanyang boses ay medyo pauspa. Hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata ni Isabela. "Walang anuman po, Hino," sagot niya, habang inilalapag ang tray. Pagkatapos noon, pareho silang umaktong parang walang nangyari. Ngunit alam nilang pareho na mayroon. Isang lihim na koneksyon ang nabuo sa gitna ng unos. Isang maliit na kislap na pareho nilang piniling huwag pansinin. Ang pagdating ni Katrina Alcantara ang siyang hanging nag-ihip sa kislap na yon hanggang sa ito ay mamatay. Si Katrina ay pumasok sa buhay ni Alejandro na parang isang perpektong isinulat na script. Maganda, matalino, at isang kilalang pilantropo. Naunawaan niya ang mundo ni Alejandro. Naunawaan niya ang kanyang kalungkutan. O hindi bababa sa iyon ang ipinakita niya. "Nakikita ko ang sakit sa iyong mga mata, Alejandro," sabi niya minsan habang naglalakad sila sa hardin. "Alam ko kung ano ang pakiramdam ng mawalan." Para kay Alejandro, si Katrina ang sagot. Siya ang babaeng katulad niya, mula sa kanyang mundo. Ang perpektong reyna para sa kanyang kaharian. Mabilis siyang nahulog sa bitag ng perpektong imahe ni Katrina. Ngunit hindi si Maya. Mula sa unang araw, naramdaman ng bata ang isang bagay na mali. "Inay," yung ngiti niya hindi umaabot sa mata. Bulong ni Maya isang araw habang pinapanood nila si Katrina na tumatawa kasama si Alejandro sa hardin. At ang mga guhit ni Maya ay nagbago. Isang araw, nag-iwan siya sa mesa ni Alejandro ng isang larawan ng isang malungkot na leon na may korona. At sa paligid nito ay nakapulupot ang isang maganda, makulay na ahas. Ang pagbabalik sa kasalukuyan ay kasing sakit ng isang sampal. Naramdaman ni Isabela ang paggalaw ni Maya sa kanyang mga bisig.
Inay, galit po ba sa atin si Papa Alejandro? Tanong ng munting boses, basag sa pag-iyak. Hindi anak. Pagsisinungaling ni Isabela. Ang kanyang sariling lalamunan ay tila may malaking bukol. Hindi, naguguluhan lang siya. Ako rin anak. Ako rin. Sa kabilang bahagi ng mansyon, sa loob ng kanyang malawak at tahimik na opisina, si Alejandro de la Vega ay nakatitig sa bintana. Ngunit ang nakikita niya ay hindi ang perpektong hardin, kundi ang eksena kanina sa bulwagan. Ang maliit na mukha ni Maya, puno ng determinasyon. Ang takot sa mga mata ni Isabela, ang perpektong pagkagulat sa mukha ni Katrina. Ang galit ay kumukulo pa rin sa kanya. Galit sa kahihiyang idinulot sa harap ng lahat ng mahahalagang tao sa Maynila. Paano nagawa ni Isabela na hayaang gumawa ng ganoong eksena ang anak nito? Isang kasinungalingan. Isang malisyosong paratang laban sa isang babaeng wala namang ipinakitang iba, kundi kabutihan. Ngunit sa ilalim ng nag-aalab na galit, may isang maliit na tinig ng pagdududa, isang tinig na kasing liit ni Maya. Kinuha niya ang kanyang telepono, handa ng tawagan ng hepe ng seguridad para tiyaking tuluyan nang nakaalis ang mag-ina. Hindi lang sa mansyon kundi sa buhay niya. Ngunit bago pa niya mapindot ang numero, ang kanyang mga mata ay napadpad sa kanyang mesa. Doon, sa tabi ng kanyang mamahaling pluma, ay may isang piraso ng papel na hindi niya napansin kanina sa gitna ng kaguluhan. Isang bagong guhit mula sa kanyang munting pintor. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ito. Ang nasa larawan ay isang eksenang tila mula sa isang lumang kwentong bayan. Isang makisig na kabalyero na kahawig niya ay mahimbing na natutulog sa ilalim ng isang puno. Sa tabi niya, isang magandang babae na may korona, na walang dudang si Katrina, ay may hawak na isang itim na bulaklak. Ang kanyang ngiti ay nakakatakot. Ngunit sa pagitan ng natutulog na kabalyero at ng babae, nakatayo ang isang maliit na batang babae, si Maya, na may hawak na isang maliit na kalasag. Ang kanyang mukha ay puno ng tapang, pinoprotektahan ng kabalyero mula sa panganib na hindi nito nakikita. Binitawan ni Alejandro ang papel na para siyang napaso. Ang puso niya, na matagal nang manhid, ay biglang tumibok ng malakas. Ang mga guhit ni Maya ay palaging salamin ng katotohanan. Isang masayang araw, isang lumilipad na ibon, ang leon at ang ahas. At ngayon, ito, isang natutulog na hari at ang kanyang munting tagapagtanggol. Hindi pa kailanman nagsinungaling ang bata. Isang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Ginoo? Si Miguel Santos, ang kanyang pinagkakatiwalaan at matagal ng assistant, ang pumasok. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Nasa servants' quarters pa po sina Isabela at Maya, naghihintay ng inyong huling utos. Paalisin mo na sila. Mabilis na sagot ni Alejandro. Ang kanyang boses ay mas malamig kaysa dati para itago ang kaguluhan sa kanyang loob. Ngunit hindi umalis si Miguel. Ginoo, kung ipahihintulot niyo, sa loob ng 6 na buwan na paninilbihan ni Isabela, wala po tayong nakitang masama sa kanya. At si Maya, hindi po siya sinungaling na bata. Sapat na, Miguel! Sigaw ni Alejandro, ang kanyang kamao ay bumagsak sa mesa. Pinahiya nila ako. Pinahiya nila si Katrina. O baka po, nagsabi siya ng totoo? Mahinang sabi ni Miguel, handa sa anumang galit na ibabato sa kanya. Hindi pa kailanman nagsinungaling ang bata, Ginoo. Ang mga salitang iyon, ang mismong mga salitang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan, ay tumama kay Alejandro na parang sampal. Napatingin siya muli sa guhit. Sa maliit na batang babae na may kalasag, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging maririnig ay ang pagtibok ng lumang orasan sa pader. Bawat tunog ay tila isang martilyo na pumupukpok sa kanyang budhi. Sa wakas, pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, huminga ng malalim si Alejandro. Ang kanyang desisyon ay nabuo, hindi mula sa lohika, kundi mula sa isang maliit na kislap
ng pananampalataya sa isang batang babae na nagpinta ng mga ngiti sa kanyang madilim na mundo. Tumingin siya kay Miguel. Ang kanyang mga mata ay matalim at puno ng kapangyarihan ng isang emperador. Patawagin mo si Isabela. Dito? Ngayon din. Nang pumasok si Isabela sa opisina, ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang likod ay tuwid. Handa na siya sa pinakamasama. Ngunit sa halip na paalisin siya, nanatiling nakaupo si Alejandro sa likod ng kanyang malaking mesa. Ang kanyang mukha ay hindi mabasa. Ipinatong niya ang kamay sa ibabaw ng guhit ni Maya. 24 na oras, Isabela, sabi niya. Ang kanyang boses ay mababa at mapanganib. Bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Binibigyan kita ng 24 na oras. Nagtaas ng tingin si Isabela. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalito. Patunayan mong hindi nagsisinungaling ang anak mo. Pagpapatuloy ni Alejandro, ang kanyang mga mata ay tila tumatago sa kaluluwa ni Isabela. Bigyan mo ako ng kahit katiting na pruweba na tama ang kanyang sinasabi. Kung mabigo ka. Huminto siya, hinayaang lumutang sa hangin ng banta. Kung mabigo ka, sisiguraduhin kong mawawala kayo sa Maynila na parang bula at hindi ka na kailanman makakahanap pa ng trabaho. Isang imposibleng utos, isang karera, laban sa oras, isang huling pagkakataon. Ngunit para kay Isabela, para sa kanyang anak, ang isang huling pagkakataon ay sapat na. Tumango siya. Ang determinasyon ay dahan-dahang pumalit sa takot sa kanyang mga mata. Gagawin ko, Ginoo, sagot niya. Ang kanyang boses ay nanginginig ngunit matatag. Papatunayan ko. Ang bigat ng 24 na oras ay parang isang malaking bato na nakapatong sa dibdib ni Isabela. Bawat tiktak ng orasan sa mansyon ay isang paalala ng kanyang papalapit na kabiguan, isang martilyo na pumupukpok sa kanyang pag-asa. Sa paglabas niya mula sa malamig na opisina ni Alejandro, ang kanyang mga tuhod ay nanginginig, ngunit ang kanyang gulugod ay nanatiling tuwid. Para kay Maya, lalaban siya, kahit pa ang kalaban niya ay ang buong mundo. Sa pasilyo, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang chandelier, hinihintay siya ni Miguel. Ang mukha ng matapat na assistant ay puno ng pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay sumasalamin sa parehong kaguluhan na nararamdaman ni Isabela. Isabela, mahinang tawag niya, tinitiyak na walang ibang nakakarinig. Sumunod ka sa akin, mabilis. Dinala siya ni Miguel hindi sa kanilang kwarto, kundi sa isang maliit at bihirang gamiting silid-aklatan sa kanlurang bahagi ng mansyon. Ang amoy ng mga lumang libro at alikabok ay bumalot sa kanila. Isang kanlungan mula sa mga mapanuring mata sa labas. Ipinatong ni Miguel ang isang manipis na folder sa isang mesa. Wala tayong maraming oras, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay apurado. Makinig ka. Nagsimula akong magduda kay Miss Alcantara ilang buwan na ang nakalipas. May mga bagay na hindi magkakatugma. Binuklat niya ang folder. Sa loob ay may mga kopya ng mga financial report. Ito ang mga donasyon sa charity na pinamamahalaan niya sa ilalim ng pangalan ng De La Vega Foundation. Tingnan mo, tinuro niya ang mga sunod-sunod na transaksyon. Malalaking halaga. Napupunta sa mga organisasyong halos walang record. At ang mas nakapagtataka, pagkatapos ng bawat donasyon, may isang matagal ng empleyado ng mansyon na bigla na lang natatanggal sa trabaho sa hindi malinaw na dahilan. Tinitigan ni Isabela ang mga pangalan. Si Manang Elsa, ang punong kusinera sa loob ng 20 taon. Si Mang Lando, ang hardinero na nakakakilala sa bawat halaman sa hardin. Mga taong tapat kay Alejandro at sa alaala ng yumaong si Eliza. Bakit? Tanong ni Isabela. Ang kanyang boses ay halos pabulong dahil tapat sila sa tunay na pamilya de la Vega. Nakikita nila ang hindi nakikita ni Sir Alejandro ngayon. Sagot ni Miguel, ang kanyang mga mata ay madilim. Pinalitan sila ni Katrina ng mga taong utusan niya, mga espiya sa loob ng pamamahay.
Pinapalibutan niya si Sir Alejandro ng mga taong siya lang ang kinikilala. Isa itong dahan-dahan at kalkuladong pag-takeover. Ang bawat salita ni Miguel ay isang suntok sa sikmura ni Isabela. Hindi na lang ito simpleng kasinungalingan. Isa itong malawak na konspirasyon. Hawak niya ngayon ang mga piraso ng puzzle, ngunit kulang pa rin. Kailangan niya ng isang bagay na direktang mag-uugnay kay Katrina. Isang bagay na hindi maitatanggi. Samantala, sa itaas, si Maya ay hindi mapakali. Hindi niya maintindihan ang lahat ng nangyayari, ngunit alam niyang nasasaktan ang kanyang ina. Sa kanyang munting isipan, ang tanging paraan para mapasaya ang ina ay ang ibigay dito ang kanyang mga paboritong Crayola na naiwan niya malapit sa grand staircase kanina. Dahan-dahan siyang lumabas ng kwarto. Ang kanyang maliliit na paa ay walang ingay na tumutuntong sa malambot na carpet. Habang papalapit siya sa hagdanan, narinig niya ang isang boses mula sa nakabukas na pinto ng isa sa mga guest room. Ang silid na madalas gamitin ni Katrina bilang kanyang personal na study. Ang boses ay matamis at mahinahon, ngunit may kakaibang lamig dito na nagpatindig ng balahibo ni Maya. Oo, malapit na, sabi ni Katrina sa kausap sa telepono. Ang kanyang boses ay puno ng pagtatagumpay. Ang huling paglipat ng pondo ay magaganap bukas. Kapag napirmahan na niya ang ganap na kapangyarihan sa aking pangalan, wala nang atrasan. Oo, ang tungkol sa kanya, huwag kang mag-alala. Konting panahon na lang at mapapaniwala ko si Alejandro na kailangan niya ng sertipikasyon sa pag-iisip. Sasabihin kong nagiging bayolente na siya dahil sa trauma. Madali lang yun. Napatigil si Maya. Hindi niya naintindihan ang lahat ng salita, pero naramdaman niya ang kasamaan sa tono ni Katrina. Naalala niya ang telepono ng kanyang ina na ipinahiram sa kanya para maglaro kanina. Nanginginig ang mga kamay, dahan-dahan niyang kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Sa pagkalikot niya, napindot niya ang video record. Itinutok niya ang telepono sa siwang ng pinto at nakuha niya ang huling bahagi ng pag-uusap. Sige na, tapusin na natin ito. Ang De La Vega Empire ay malapit ng mapasa akin. At ang hangal na iyon ay walang kamalay-malay. Narinig ni Maya ang isang tawa. Isang tawa na hindi katulad ng naririnig niya kapag kasama si Alejandro. Ito ay isang tawa na nakakakilabot. Isang kalabog sa kabilang dulo ng pasilyo ang nagpatigil kay Katrina. May tao yata. Tatawag ako ulit. Mabilis na nagtago si Maya sa likod ng isang malaking plorera. Puno ng takot. Tumakbo siya pabalik sa kanilang silid. Ang puso niya ay kumakaripas. Si Katrina Alcantara ay hindi isang hangal. Naramdaman niya ang pagbabago sa hangin. Ang pagbibigay ni Alejandro ng bamong oras sa babaeng yon ay isang insulto, isang senyales na kahit katiting, may pagdududa ito sa kanya. Hindi niya hahayaang masira ang kanyang perpektong plano dahil lang sa isang hamak na katulong at sa anak nito. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang sementuhin ang kanyang posisyon at tuluyang sirain ang tiwala ni Alejandro sa lahat ng tao sa paligid niya, maliban sa kanya. Ang kanyang unang target, si Miguel. Kinabukasan, isang emergency meeting ang ipinatawag sa De La Vega Corporation. Ang isang multi-bilyong pisong merger deal sa isang Japanese tech giant, isang proyektong personal na pinangasiwaan ni Alejandro sa loob ng isang taon, ay biglang bumagsak. Ang mga confidential na detalye ng kanilang alok ay kakim to obrazom nakarating sa kanilang pinakamalaking katunggali. Nagliliyab sa galit si Alejandro. Sino ang may access sa mga file na ito? Sigaw niya sa boardroom. Sa gitna ng kaguluhan, mahinahong nagsalita si Katrina na naroon bilang kanyang fiancé at advisor. Alejandro, mahal, kaninang madaling araw, nakita ko si Miguel na lumabas sa iyong opisina. Mukha siyang balisa. Isang IT investigation ang agad na isinagawa. At doon, sa computer ni Miguel, natagpuan nila ang isang encrypted na email na ipinadala sa isang pekeng address.
na may attachment ng lahat ng detalye ng merger. Isang perpektong gawa-gawang ebidensya na itinanim ni Katrina gamit ang isang high-level hacker. Hindi ako yan. Sir, ito ay isang setup. Depensa ni Miguel nang harapin siya ni Alejandro sa opisina nito. Ngunit ang mga mata ni Alejandro ay malamig na parang yelo. Ang kahihiyan kagabi na sinundan ng malaking pagkakanulo ngayon, ang kanyang mundo ay gumuho. Suspendido ka, Miguel. Ibigay mo ang lahat ng gamit mo. Huwag kang magpapakita sa akin hanggang hindi natatapos ang investigasyon. Ang pagpapatalsik sa pinakamatapat niyang tauhan ay parang pagputol sa kanyang sariling kanang kamay. Ngunit ang laso na itinanim ni Katrina ay epektibo. Sino pa ang kanyang pagkakatiwalaan? Ngayon, para sa huling pag-atake. Hapon na, nakita ni Katrina si Isabela na nag-aayos ng mga bulaklak sa paanan ng grand staircase. Ito na ang perpektong pagkakataon. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang mukha ay may isang mapanuyang ngiti. Alam mo, Isabela, nakakaawa ka. Simula niya, ang kanyang boses ay isang mapanlait na bulong. Akala mo ba talaga may laban ka? Tingnan mo ang sarili mo. Isang hamak na katulong. At ako? Ang magiging Mrs. de la Vega. Sa loob ng ilang oras, ikaw at ang bastarda mong anak ay nasa lansangan na namamalimos. Hindi sumagot si Isabela. Pinagpatuloy niya ang kanyang ginagawa, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Huwag mo akong tatalikuran kapag kinakausap kita. Sigaw ni Katrina at bigla niyang hinablot ang braso ni Isabela. Sa parehong sandali, narinig niya ang mga yapak ni Alejandro na papalapit mula sa itaas. Ito na. Sa isang perpektong pag-arte, binitawan ni Katrina ang sarili niyang pagkakahawak at nagpatilapon paatras. Huwag! Isabela, anong ginagawa mo? Sigaw niya, bago sinadyang mawalan ng balanse at gumulong sa huling 3 baitang ng hagdan. Bumagsak siya sa marmol na sahig na may isang malakas na kalabog. Katrina! Ang sigaw ni Alejandro ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Tumakbo siya pababa. Ang kanyang mukha ay puno ng panik. Alejandro, sinaktan niya ako. Humihikbing sabi ni Katrina, habang hawak ang kanyang braso na mayroon ng mga pekeng pasa na maingat niyang inilagay kaninang umaga. Nagseselos siya. Tinulak niya ako. Nakita ni Alejandro ang 2 katulong, mga bagong tauhan na dinala ni Katrina, na tumatakbo papalapit. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkagulat. Nakita po namin, Gino. Tinulak po ni Isabela si Ma'am Katrina. Sabay nilang sabi. Tumingin si Alejandro mula sa umiiyak na si Katrina sa sahig, patungo sa 2 saksi, at sa wakas, kay Isabela. Ang mukha ni Isabela ay putlang-putla. Walang salita ang lumalabas sa kanyang bibig sa sobrang gulat. Para kay Alejandro, ito na ang huling patak. Ang ebidensya ay nasa harap niya. Sa loob ng opisina, ang tensyon ay mas matindi pa kaysa sa isang bagyo. Si Alejandro ay nakatayo sa likod ng kanyang mesa. Ang kanyang anyo ay parang isang hukom na handa ng magbigay ng sentensya. Si Isabela ay nakatayo sa gitna ng silid, mag-isa. May masasabi ka pa ba? Tanong ni Alejandro. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Ngunit ang panginginig sa bawat salita ay nagpapakita ng kanyang nagngangalit na galit. Ang mga katulong ay nakita ka. Si Katrina ay nasa ospital ngayon para ipasuri ang kanyang braso. Ang lahat ay tumuturo sa iyo. Nasa pagitan siya ng rason at isang damdamin na hindi niya maintindihan. Isang bahagi niya ay gustong maniwala sa babaeng ito na nag-alaga sa kanya noong may sakit siya, na ang anak ay nagpinta ng mga nangiti sa kanyang madilim na mundo. Ngunit ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling. Hindi ko ginawa, matatag na sabi ni Isabela, kahit pa ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Ito ay isang patibong. Patibong? Tumawa si Alejandro ng mapakla. Bakit kanya gagawa ng patibong? Ano ang makukuha niya sa'yo? Sa halip na sumagot,
Kinuha ni Isabela ang kanyang telepono, ang kanyang huling alas. Pakinggan niyo po ito, Ginoo. Pinindot niya ang play. Ang audio ay mahina at may static. Ngunit sa katahimikan ng opisina, ang boses ni Katrina ay malinaw na narinig, kahit papira-piraso lang. Huling paglipat, ganap na kapangyarihan. Mapapaniwala ko si Alejandro na kailangan niya ng sertipikasyon sa pag-iisip. Ang De La Vega Empire ay malapit nang mapasa akin. Ang hangal na yon ay walang kamalay-malay. Natigilan si Alejandro. Ang tono. Iyon ang tono na hindi niya pa kailanman narinig mula kay Katrina. Isang tono na puno ng kasakiman at panunuya. Ngunit ang audio ay putol-putol. Maaring gawa-gawa lang. Isang recording mula sa isang bata. Ito ba ang pruweba mo, Isabela? Isang desperadong hakbang. Sigaw niya, ngunit ang kanyang katiyakan ay nagsisimula nang magkaroon ng lamat. At sa sandaling iyon, isang notification ang lumitaw sa kanyang tablet na nakapatong sa mesa. Isang encrypted na email. Mula kay Miguel, ang subject, pruweba, buksan mo ngayon. Nanginginig ang kamay na binuksan ni Alejandro ang email. Sa loob ay isang PDF file na protektado ng password. Itinipe niya ang password, ang pangalan ng yumaong asawa niya, Elisa. Ang dokumento ay bumukas. Ito ay mga bank statement mula sa isang bangko sa Switzerland. Isang listahan ng mga transaksyon na ang bawat isa ay may malinaw na arrow na nagpapakita ng daloy ng pera mula sa De La Vega Children's Foundation papunta sa mga peking charity at pagkatapos ay diretso sa isang personal, numbered account. At sa ilalim ng account na yon, isang pangalan ang nakalagay, Katrina M. Alcantara. Milyon-milyong dolyar. Kasabay nito, nag-vibrate ulit ang tablet. Isang bagong email mula kay Miguel. Ginoo, ang email na nag-frame sa akin ay na-trace ko. Galing ito sa isang server na nakarehistro sa ilalim ng pangalan ng pribadong investigador ni Katrina Alcantara. Bumagsak ang lahat ng pader sa paligid ni Alejandro. Ang recording, ang mga bank statement, ang paalis sa mga matatapat na tauhan, ang pag-frame kay Miguel, ang pagkahulog sa hagdan. Ang lahat ay magkakakonekta. Isang perpektong, nakakakilabot na obra. Itinaas niya ang kanyang tingin mula sa tablet. Tumingin siya sa telepono sa kamay ni Isabela na nagpapatugtog pa rin ng nakakakilabot na tawa ni Katrina. At sa huli, tumingin siya sa mukha ni Isabela. Puno ito ng luha, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng pagkatalo. Nagpapakita ito ng katatagan. Ang katatagan ng isang inang ipinaglalaban ang katotohanan. Ang yelo sa mga mata ni Alejandro de la Vega ay hindi unti-unting natunaw. Ito ay biglang sumabog. Ang lamig ay nawala. Pinalitan ng isang apoy na mas matingkad at mas mapanganib kaysa sa anumang galit na naramdaman niya sa buong buhay niya. Ito ang puot ng isang emperador na hindi lang ninakawan, kundi pinagtaksilan at ginawang isang hangal sa kanyang sariling kaharian. At ang kanyang paghatol ay magiging mabilis at walang awa. Nang bumagsak ang lahat ng pader sa paligid ni Alejandro, ang katahimikan sa loob ng opisina ay naging mas mabigat kaysa sa bigat ng buong De La Vega Empire. Hindi ito isang katahimikan ng kapayapaan, kundi ang nakabibinging katahimikan bago ang pagsabog ng isang bulkan, ang pananahimik ng kalangitan bago humagupit ang pinakamalakas na bagyo. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanginginig sa isang galit na napakatagal nang natutulog. Isang galit na mas malalim pa sa pagluluksa. Mas matalim pa sa pagkakanulo sa negosyo. Ito ang puot ng isang hari na pinasok sa kanyang sariling palasyo, nilinlang ng huwad ng ngiti, at muntik nang mawala ng lahat dahil sa kanyang sariling pagkabulag. Pinindot niya ang intercom sa kanyang mesa. Ang kanyang daliri ay mariin at walang pag-aalinlangan. Sabihin mo kay Miss Alcantara na pumunta sa aking opisina. Ngayon din, ang kanyang boses ay walang emosyon.
patag at malamig na parang isang lapida. Mas nakakatakot ito kaysa sa anumang sigaw. Si Isabela, na nakatayo pa rin sa gitna ng silid, ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang bawat pagtibok ng kanyang puso ay isang dagundong sa kanyang pandinig. Tapos na ang laban para sa kanya, ngunit ngayon, magsisimula na ang paghatol. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto. Pumasok si Katrina Alcantara na may ngiti ng isang anghel na nagtagumpay. Galing siya sa ospital at may isang maliit na puting benda na nakabalot sa kanyang braso, isang perpektong palamuti para sa kanyang pag-arte. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namumugto pa, isang obra maestra ng peking luha. Nakita niya si Isabela na nakatayo roon at ang kanyang ngiti ay lalong lumawak, puno ng paghamak. "Alejandro, mahal," sabi niya sa malambing na boses, lumalakad palapit sa mesa na parang siya na ang reyna ng Kastilyo. "Nakikita mo na? Sinabi ko na sa'yo. Ang mga taong tulad nila ay mga ahas, mga mandaraya na gagawin ng lahat para sa pera. Mabuti na lang at nakita mo ang katotohanan bago pa mahuli ang lahat." Hindi kumibo si Alejandro. Nakaupo lang siya sa kanyang tronong silya, ang kanyang mukha ay isang maskara ng yelo. Hinayaan niyang tapusin ni Katrina ang kanyang talumpati. Ang bawat salita ay isang karayom na lalong nagpapaalab sa apoy sa kanyang kalooban. Nang matapos si Katrina, hindi pa rin siya nagsalita. Sa halip, sa isang mabagal at sinadyang kilos, kinuha niya ang tablet sa kanyang mesa at marahang itinulak ito sa ibabaw ng makintab na kahoy. Dumulas ito nang walang ingay at huminto sa mismong harap ni Katrina. Ang ngiti ni Katrina ay unti-unting naglaho habang nakatingin siya sa screen. Ano ito? "Ipaliwanag mo," utos ni Alejandro. Ang kanyang boses ay kasing talim ng isang patalim. Nasa screen ang mga bank statement, mga pangalan ng bangko sa Switzerland, mga numero na may napakaraming zero, at ang daloy ng pera, malinaw na parang kristal, mula sa De La Vega Foundation papunta sa mga charity na walang pangalan, at ang huling destinasyon, isang numbered account na nakapangalan kay Katrina M. Alcantara. Ang kulay sa mukha ni Katrina ay biglang nawala. Naging kasing putla ito ng kanyang benda. Ito, gawa-gawa lang ito, isang frame-up. Malamang ay gawa ito ni Miguel o ng babaeng iyan. Itinuro niya si Isabela. Ang kanyang boses ay nagsimula ng manginig. "Sinusubukan nilang sirain ako sa mga mata mo, Alejandro." Hindi pinansin ni Alejandro ang kanyang mga salita. Kinuha niya ang telepono ni Isabela na nasa mesa. Sa isang pindot, ang katahimikan ay muling nabasag. Ngunit ngayon, ito ay ang boses mismo ni Katrina. "Huling paglipat, ganap na kapangyarihan. Mapapaniwala ko si Alejandro na kailangan niya ng sertipikasyon sa pag-iisip." Bawat salita ay isang malakas na sampal sa mukha ni Katrina. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at takot. Ang De La Vega Empire ay malapit nang mapasa akin. Ang hangal na yon ay walang kamalay-malay. At pagkatapos, ang tawa. Isang tawa na puno ng kasakiman at panunuya. Isang tawa na nakakakilabot at demonyo. Umaling-awngaw ito sa buong opisina, paulit-ulit, na parang isang hatol na isinisigaw mula sa impyerno. Sa wakas, ang perpektong maskara ay nabasag. Ang lahat ng pagkukunwari, ang lahat ng kagandahang asal, ang lahat ng pinag-aralang pag-arte ay gumuho sa isang iglap. Ang mukha ni Katrina ay nagbago. Ang maamong tupa ay naging isang mabangis na lobo na nakulong. "Oh, ako nga!" sigaw niya. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng galit. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa puot. "Ako nga ang gumawa niyan. At ano ngayon? Karapat-dapat lang sa'yo yan." Isang hangal na lalaki na hindi makausad mula sa multo ng patay mong asawa. Lumakad siya palapit sa mesa. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. "Akala mo ba hindi ko nakikita? Ang mga mata mo, laging malungkot, laging hinahanap siya. Kahit anong gawin ko,
Anino lang niya ang nakikita mo. Isang mahinang nilalang. Nagtatago sa likod ng iyong kapangyarihan dahil sa loob, durog ka pa rin. 1 taon, Alejandro. 1 taon kong tiniis ang pagiging perpekto para sa'yo. 1 taon kong pinagtiyagaan ng isang emperador na walang puso. Kaya oo, kinuha ko ang pera mo. At dapat lang sa akin yon. Kabayaran yon sa bawat araw na kinailangan kong mangumiti sa isang taong tulad mo. Ang kanyang mga salita ay puno ng lason. Bawat isa ay idinisenyo para saktan siya sa pinakamasakit na paraan. Ngunit hindi na siya tinatablan. Ang sakit ay napalitan na ng isang nakakapasong kaliwanagan. Isang ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa mga labi ni Alejandro. Hindi ito isang nangiti ng saya. Ito ay isang ngiti na nakakapangilabot. Ang nangiti ng isang mananalo sa digmaan bago niya tapusin ang kanyang kaaway. Ang ngiti ng isang taong hawak ang kapangyarihan ng buhay at kamatayan. Tapos ka na? Tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado na ngayon na lalong nagpatakot kay Katrina. Walang pagmamadali. Kinuha niya ang kanyang telepono. Isang tawag lang. Miguel! Sabi niya nang may sumagot sa kabilang linya. Ang bawat salita niya ay isang utos, isang pinal na hatol. I-freeze mo ang lahat ng ari-arian ni Katrina Alcantara. Personal, negosyo, lahat. Wala kang ititira, kahit 1 sentimo. Huminto siya. Pinakikinggan ang reaksyon sa kabilang linya. Pangalawa, kanselahin mo ang ating engagement. Maglabas ka ng opisyal na pahayag. Dahilan, fraud at attempted corporate takeover. Pangatlo, ipadala mo ang lahat ng ebidensya. Ang bank accounts, ang recording, ang trace sa email, lahat sa mga abogado natin at sa NBI. Siguraduhin mong hindi na siya makakalabas ng bansa. Gusto kong mabulok siya sa kulungan. Ibinaba niya ang telepono at tumingin kay Katrina. Ang mukha ni Katrina ay hindi na maipinta. Ang galit ay napalitan ng purong primal na takot. Hindi mo maaaring gawin ito sa akin, Alejandro. Pakiusap niya. Ang kanyang boses ay basag. Alejandro, mahal, huwag mo nang babanggitin pa ang pangalan ko, sabi ni Alejandro. Tumatayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang taas at anyo ay bumalot sa buong silid. Ang kanyang kapangyarihan ay halos nasasalat. Security! 2 malalaking gwardya ang agad na pumasok. Itapon niyo ang babaeng ito palabas ng bahay ko. Utos ni Alejandro. Ang kanyang mga mata ay hindi inaalis kay Katrina. Siguraduhin niyong wala siyang madadala kahit ano, maliban sa mga kasinungalingan at sa damit na suot niya. Mula sa araw na ito, ang pangalang Katrina Alcantara ay basura sa Maynila. Hindi! Bitiwan niyo ako! Alejandro! Hindi mo ito magagawa. Mahal kita, Alejandro! Ang mga sigaw at pagpupumiglas ni Katrina ay umalingaw-ngaw sa pasilyo habang kinakaladkad siya ng mga gwardya palabas. Ang kanyang mga pekeng luha ay naging totoo na. Puno ng desperasyon at pagkatalo. Hanggang sa ang malaking pinto ng opisina ay isiinara. At muling nanaig ang katahimikan. Sa katahimikang naiwan, ang bigat ng lahat ng nangyari ay bumagsak kay Isabela. Nanginig ang kanyang mga tuhod at napahawak siya sa gilid ng isang upuan para hindi matumba. Tapos na. Sa wakas, tapos na. Dahan-dahang lumingon si Alejandro. Ang anyo ng isang malupit na emperador ay unti-unting naglaho. At ang nakita ni Isabela ay isang lalaking pagod, isang lalaking nasugatan, ngunit isang lalaking sa wakas ay malaya na. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa niya nakikita dati. Isang pinaghalong pagsisisi, pasasalamat, at isang bagay na mas malalim pa. Naglakad siya palapit sa kanya, ngunit hindi sa kanya siya tumigil. Dumaan siya sa gilid niya at lumapit sa pintuan, kung saan nakatayo si Maya, na tahimik na nanonood sa lahat ng nangyari. Ang kanyang mga mata ay malaki at puno ng takot. Sa harap ng maliit na bata,
Ang makapangyarihang si Alejandro de la Vega ay dahan-dahang lumuhod. Ibinababa ang kanyang sarili hanggang sa magkapantay ang kanilang mga mata. Ang lahat ng tigas sa kanyang mukha ay nawala. Pinalitan ng isang pambihirang lambot. "Munting pintor," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina at puno ng pasasalamat. "Salamat. Iniligtas mo ako." Inabot niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang buhok ni Maya. "Ang tapang-tapang mo." Pagkatapos ay tumayo siya at humarap kay Isabela. Ang distansya sa pagitan nila ay parang isang malawak na karagatan ng mga hindi nasabing salita at mga pagkakamali. Sa isang mabilis na hakbang, tinawid niya ang karagatan na yon. Hinila niya si Isabela papalapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Isang yakap na malakas, posesibo at puno ng lahat ng emosyon na hindi niya masabi. Naramdaman ni Isabela ang lakas ng kanyang mga braso na nakapalibot sa kanya, ang pagtibok ng kanyang puso sa kanyang dibdib. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ligtas siya. "Nagkamali ako," bulong ni Alejandro sa kanyang buhok. Ang kanyang boses ay magaspang sa emosyon. "Dapat ay naniwala ako sa iyo, sa inyo. Patawarin mo ako." Humiwalay siya ng bahagya para tingnan ang kanyang mukha. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak sa magkabilang braso ni Isabela. Tinitigan niya ang kanyang mga mata na parang sinisikap niyang basahin ang kanyang kaluluwa. "Manatili ka," sabi niya. Hindi isang pakiusap, kundi isang pahayag. Hindi bilang kasambahay, hindi bilang tagapangalaga. Huminga siya ng malalim. "Manatili ka bilang ginang ng mansyon na ito. Manatili ka sa tabi ko at ni Maya. Maging pamilya ko kayo." Ang mga salita ay binitawan sa hangin, isang alok na hindi niya kailanman pinangarap, isang kinabukasan na hindi niya inakalang posible. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay sa wakas ay bumuhos mula sa kanyang mga mata. Ngunit ngayon, ito ay mga luha ng ginhawa, ng pag-asa. Sa loob ng yakap ng pinakamakapangyarihang lalaki sa Maynila, dahan-dahan siyang tumango. At sa unang pagkakataon, sa napakatagal na panahon, isang tunay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang buwan ang lumipas, ang araw ay mainit at maliwanag sa malawak na hardin ng Mansyon de la Vega. Si Maya ay nakaupo sa damuhan, abala sa kanyang bagong set ng mga watercolor. Ang kanyang dila ay bahagyang nakalabas sa pagitan ng kanyang mga labi sa konsentrasyon. Sa kanyang papel, isang larawan ang nabubuo. Isang malaking lalaki, isang magandang babae, at isang maliit na batang babae sa gitna. Magkakahawak kamay sa ilalim ng isang masayang araw. Ilang metro ang layo. Nakatayo sina Alejandro at Isabela. Pinapanood siya. Ang malamig at madilim na mansyon ay tila nagbago. May mga bulaklak sa bawat florera. Ang mga bintana ay laging bukas. Pinapapasok ang sikat ng araw at ang tunog ng tawanan. Mula sa likuran, niyakap ni Alejandro si Isabela. Ipinatong ang kanyang baba sa balikat nito. Ang kanyang yakap ay komportable at pamilyar na ngayon. Hindi na ito ang posesibong yakap ng isang hari, kundi ang magiliw na yakap ng isang lalaking natagpuan ang kanyang tahanan. "Tingnan mo siya," bulong ni Alejandro. Ang kanyang hininga ay mainit sa leeg ni Isabela. Binigyan niya ng kulay ang mundo ko. Humarap si Isabela sa kanya. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang dibdib. "Pareho nating binigyan ng kulay ang mundo ng isa't isa." Ngumiti si Alejandro. Isang ngiti na umaabot na ngayon sa kanyang mga mata. Tinutunaw ang huling bakas ng yelo na minsan ay nanirahan doon. "Mula ngayon," bulong niya, habang dahan-dahan niyang inilalapit ang kanyang mukha. "Ang mundo ko ay magkakaroon lang ng kulay mula sa mga pinta ng anak natin at mula sa mga mata mo. At sa ilalim ng ginintuang sikat ng araw ng Maynila, sa gitna ng kanilang bagong hardin ng pag-asa, ang kanilang mga labi ay nagtagpo. Isang halik na nagpapatunay, isang halik na puno ng pasasalamat,
at isang halik na nangangako ng isang kinabukasan na kasing liwanag at kasing ganda ng obra maestrang ipinipinta ng kanilang munting pintor.